Super good news mga kabayan! Unang batch ng delivery ng mga M134 minigun para sa mga Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force dumating na. Nilagyan at lalagyan ng tigda-dalawang Gatling gun ang mga S-75 Black Hawk helicopter ng hukbong papawid ng Pilipinas. Ibang forma at lakas ang meron ngayon ang Philippine Air Force. Mga general ng China isa-isang tinatanggal ni Xi Jinping. Dalawa na naman sa matataas na opisyal ng People's Liberation Army at China Military Commission ang nalagas dahil sa katiwalian at korupsyon. M134 minigun ginagamit din ngayon ng Turkey upang labanan ang mga attack drone sa modernong digmaan. Islamic regime ng Iran binalaan ng Amerika kapag tinangka ng Iran na patayin si President Trump. Maglulunsad ang Estados Unidos ng all-out strike sa Iran. Amerika pinalibutan na ang Iran. UK nagpadala din ng kanilang mga fighter jets sa Qatar. Good news mga kabayan, mga bagong offshore patrol vessel ng Philippine Navy lalagyan ng towed array sonar. Good news ulit, mga bagong C-130J Super Hercules ng Pilipinas darating sa bansa simula sa ikatlong quarter ng taong 2026. Matapos dumating at opisyal nang tanggapin ng Philippine Air Force ang 5 karagdagang mga Black Hawk helicopter mula sa Poland. Ito na ay ka-25 mga Black Hawk sa 32 in-order ng Pilipinas. Inaaasahan na ang natitirang 7 pa ang maidi-deliver ngayong taon upang kumpletuhin ang nasabing kontrata sa pagitan ng Department of National Defense at kumpanyang PZL Milik ng Poland. Kasabay din ng nasabing seremonya ang paglahad ng hukbonging papawid ng Pilipinas ng pangmalakasang firepower na meron ngayon ang mga S-75 Black Hawk helicopter ng bansa. Ang isa sa mga Black Hawk ay kinabitan ng 2 M134D Gatling guns na siya namang magbibigay ngayon ng kakaibang puwersa at depensa para sa mga combat utility helicopter ng Pilipinas. Ayon sa impormasyong ating nakalap, nasa 8 mga M134D Gatling gun ang kasabay na na-deliver, tinanggap at pinasiniyaan sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ang mga Delon Aero M134 minigun ay isang 7.62 51mm NATO 6-barrel rotary machine gun na may kakayang pumutok ng 3,000 hanggang 4,000 rounds kada minuto. Ito ay bilang isang pangunahing pangdepensa at opensiba laban sa mga sandata sa lupa, dagat at hangin. New air assets. We shall now proceed to the pouring of champagne of other detailed general officers. And there we have it, ladies and gentlemen, a symbolic celebration marking the Sa mga duda kung epektibo at kung gaano ba kalakas ang M134 minigun, bansang Turkey gumawa ng tinatawag nilang Trecon Light 134, isang airspace denial gamit ang M134 minigun. Ito ay isang remote-controlled, nilagyan ng mga sensor radar na kayang pumutok ng 3,000 rounds per minute upang supilin ang mga kamikaze drone o attack drone na ginagamit ngayon sa modernong digmaan. Kaya sa mga anay ng lipunan, wag na wag nyo nang hintayin na kayo pa ang masampulan ng mga bagong M134 minigun ng mga S-75 Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force. Sa ibang balita naman, militar ng China kusang bumabagsak habang palakas ng palakas ang puwersa ng Amerika. Dalawa na naman sa mga general at may mataas na tungkulin sa Central Military Commission ng China ang kasalukuyang tinanggal at iniimbestigahan. Ang Chinese Ministry of National Defense ay ipinahayag na kasalukuyang iniimbestigahan ito si General Yang Yaoshia at General Lu Zhenli. Si General Yang Yaoshia ay isang Vice Chairman ng Central Military Commission, 75 taong gulang, isa sa pinakamatagal na kaalyado ni Chinese President Xi Jinping. Isang veterano sa digmaan, pinangangasiwaan ni Xiang ang mga operasyong militar, pagsasanay at pagbili ng mga armas ng People's Liberation Army. Samantala naman si General Liu Shenli ay miyembro din ng Central Military Commission at Joint Staff Department, responsable sa mga operasyon ng People's Liberation Army, training at combat readiness. Malaki ang magiging epekto nito sa moral at kahandaan ng militar ng China. Sa ibang balita naman, Iran Islamic regime na babahala sa mga ikinikilos ng Amerika at Israel laban sa kanila. Mga Black Hawk helicopter ng US forces lumilipad sa border ng Iran. Sa isang panayam kay President Trump, nagbabala ito kapag tinangka ng Iran na patayin siya, maglulunsad ang Amerika ng all-out strike laban sa bansang Iran.
There are reports that they are still burning thousands of protesters alive. They also issued an assassination threat against you over the weekend. I know that you can't talk about what's on the table, but what is your response to Iran's leadership in the regime continuing to taunt you, threaten you, especially given over the weekend you said it's time for new leadership in Iran? Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. So we've, originally Biden should have said something, when they made a statement. We always said, why isn't Biden saying anything? Because he didn't. But a president has to defend a president. Like if I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. They are, we call it Trump derangement syndrome. Should we stay tuned in Iran? I guess that's my question. I guess. Look, it's a rough place. It's a place that we hit very hard with the nuclear, ending the nuclear. They would have had a nuclear weapon long ago. It's actually already, they would have had a nuclear weapon probably a month after we hit, had we not hit. And we hit them hard, the B-2 bombers. We just ordered 25 additional B-2 bombers. They were unbelievable. Those things they were totally undetectable. They were undetected. And think of it, with no moon, in the dark of night, late in the evening, every single one of those bombs, and they're giants, every single one of those bombs hit its targets and just obliterated the place. So we're going to find out where they are now about what they're going to do with nuclear. They can't do the nuclear. The one thing I've been strong on, they can't do the nuclear. Now, this Dagdag attack, pa dito ayon sa pinakabagong balita na sa palibot na ng Iran, ang iba't ibang mga military asset ng Amerika, maging ang destroyer, cruiser, aircraft carrier, maging mga nuclear attack submarine. Nag-deploy na rin ang United Kingdom ng kanilang mga fighter jets sa Qatar. Itinaas naman ng Israel ang kanilang paghahanda at depensa dahil ang pagsalakay ng Amerika ay mangyayari anumang oras. Good news naman mga kabayan, dahil ang lahat ng 6 na offshore patrol vessel ng Philippine Navy na in-order sa South Korea ay lalagyan ng mga towed array sonar bilang isa sa mga kakayahan ng anti-submarine warfare. Papalakasin pa ng Pilipinas ang detection at deterrence laban sa submarine, lalong-lalo na sa West Philippine Sea na iligal na pinapasok ito ng puwersa ng China. Good news mga kabayan, ayon sa pinakabagong update, darating na sa Pilipinas sa ikatlong quarter ng taong 2026 ang kauna-unahang C-130J-30 Super Hercules Heavy Tactical Transport Aircraft ng Philippine Air Force. Dati mga segunda mano at donasyon ng mga C-130 ang nakukuha ng Pilipinas. Ngayon, bagong-bago at ang pinakabago pang modelo ang nabili. Hindi lamang isa kundi 3 pa. Iniutos naman ng Pangulo ng Bansa sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na siguraduhin ang seguridad ng Malampaya East 1 kung saan nadiskubre ang nasa 98 billion cubic feet na natural gas. Makikita na si General Romeo Browner Jr. mismo ay personal na tumungo sa West Philippine Sea. Sakay ng air asset ng Pilipinas para aktwal na makita ang Malampaya East 1. Nakasalukuyang inaayos na ang pagkuha ng natural gas. Laban Pinas!